We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Kay Christmas season na, napanglantawan ang pagdagsa sa mga tao nga mag-shopping. Mga sidewalk vendors sa Talisay City gisiguro nga di makabalda. Ni ang report ni Femery Dumabo. Sama na lang ni ining mamaligya ay og prutas dinhi sa sidewalk dool sa terminal sa mga sakyanan sa Barangay Tabunok. Ilang giangkon nga sa una na occupy na gyud nila ang tibok sidewalk. Apan sukad sa miaging semana, misibog na sila aron di mapapahawa. Sina nga pakwago sa kalain. So amo nang gikwago sa kalain, ma'am. Mo na siya. Oh. Amo na siyang gitopong anak diha, ma'am. Kita ka ana. Amo na siyang gitopong. So kung sa ilang ako naman ra mo mosunod. Oh. Ano jud ma'am, sunod na lang mini sir. Pero napakilo ay ni ma'am kay wa may lain choice nga ara ra mi nabuhi. Since 20 years 20 years na. Pwede ra gyapon mi maatras. Kay sud man mi sa inso kay nya nananghid man mi sa tagiya, nama may authorization gikan sa inso. Wala mi problema kay kuan man mi kato ra sa pikas. Yari naman mi ngari. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, nga gisugdan na nila ang pagpakigtagbo sa mga fruit vendors. Sunod semana, tigumo na nila ang mukapin sa 50 ka mga sidewalk vendors sa business district sa Barangay Bulacau ug Tabunok. Usa sa gisiguro nga di makabalda ug makahatag og peligro sa mga tao. Kay tungod sa mga sidewalk vendors, pipila sa mga pedestrian. Sa agianan na sa sakyanan maglakaw. Expected man nga kung Christmas season, managhan ang kining manuroy sa atong mga sidewalk, manuroy sa atong mga kadalanan, moagi sa atong kadalanan. So man nga amo sa lang ipatawag ang mga sidewalk vendors aron mapangayuan na mo sila og tabang pinaagid na sa paghinlo sa atong mga daan, paghinlo sa atong mga sidewalk. Dugang ni Tumulak nga lakip sa ilang ihangyo sa mga sidewalk vendors ang mutabang alang sa peace and order. Sama na lang sa pag-ila sa mga posibleng mudagsa nga mga snatcher ning Christmas season. Mutabang pod sila pagbantay. Simba ko og doon na sila makitaan nga nakuutan o ma-identify nila ang mga suspect. So makatabang pod sila ngadto sa atong kapulisan. Haduol sa mga sidewalk vendors, makita ra usab ang daghang mga traffic enforcers nagiya sa mga sakyanan o mga taong mulabang. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giulagway sa kapulisan sa Central Visayas nga ang problema sa illegal nga drugas, pagpatay ug ang kining pagpangawat adunay kalambigitan. Sayra nato ang detalye pinaagi sa report. Niring bago lang, adunay nakuhaan o video nga malalaking nang labni sa pasayro sa bus nga naghunong sa may Embacalso Avenue ug dayon sibat. Live cap kini sa gitawag nga crimes against property nga nahitabo sa palibot nga naghatag og hagit sa mga tinugyanan sa balaod pagsulbad. Gituha sa kapulisan nga ang bisyo sa illegal drugs ang nagtukmod sa mga tao nga mangawat na lang aron adunay ikasustinto sa bisyo. Ang drugas usab matod pa mao'y hinungdan nga mutumaw ang kaso sa pagpamatay. Nining bag ulang, nahulikam ang pagpusil patay sa usa ka lalaki nga nagbarog lang daplin sa karsada sa may Barangay Kalunasan. Usa sa motibong gitan-aw sa kapulisan ang atraso sa illegal nga drugas, diin mag-unay na lang kuno ang mga drug personalities kung adunay mahitabo nga pagpanambling. Most of these suspects are actually using illegal drugs. Unya, kung wala nagalay sila kwarta para suporta sa ilang bisyo, then they will now resort to crimes against property para makapalit sila illegal drugs.
Sumani Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang spokesperson sa PRO7 nga gikan sa wang dapit ang illegal drugs nga nisulod sa rehiyon nga mao gipalihok usab sa mga remnants sa drug groups kaniadto ug doon na usay mga bag-ong drug players. Apan dako nga tabang sa operasyon sa kapulisan batok sa mga drugista ang pagpakiglambigit sa katawhan. Gani mao kini ang hinungdan usab sa pag-ubos sa krimen karon sa rehiyon. This is the specific instruction of our Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga kinahanglan ang atong units on the ground will focus on the fight against illegal drugs. Of course, this is taking a cue from the BIDA template of our Secretary Abalos, kining buhay ay ingatan, druga ay ayawan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Moabot sa 58 ang mga na-hired on the spot sa gipahigayong Fiesta Job Fair sa Lapu-Lapu City sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay Basak. Moabot sa 1,130 ka mga bakanting trabaho ang gitanya gikan sa 27 ka mga kompanya nga misalmot sa job fair. Naglakip kini sa mga trabaho sa BPO companies kun business process outsourcing, mga restaurant, mall, supermarket, manufacturing companies ug hospitality industry. Samtang 252 ang ni-qualify alang sa final interview. Ang naasuyong job fair gipasiugdahan sa Public Employment Service Office kun Peso, Lapu-Lapu City. Nahataga na og gamay nga alibyo ang basa ug lapukon nga gianan sa mga mulupyo sa Zone OB sa Barangay Paknaan, Mandawi City. Karong bago lang, nabanhaw ang diwa sa mga mulupyo sa dapit tungod sa bayanihan nga ilang gihimo. Nagtinabangay sila aron masulbad ang lapukon nga agianan nga nakahasol sa ilang paglihok-lihok matag adlaw. Sila si Diosdado Maggubat ug Helen Bandilaw. Nagpakabanang mga mulupyo sa Zone OB maoy nakiglambigit sa Purok Development Office aron ang dakbayan makahatag kanila og simento o uban pang mga construction materials aron ilang maggamit sa pagsimento sa ilang agianan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda moduso sa mga kalapasan sa trapiko sa Land Transportation Office aron pagdisiplina sa mga nagkadaghang driver nga nalambigit sa reckless driving. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, landing bulan sa Nobyembre lang tulo na ka mga driver ang gireklamo sa City Toda ngadto sa Land Transportation Office 7 Office. Kini tungod kay gilagway nila nga mga nalambigit sa reckless driving. Nahuli ka mang 11 uwahing reckless driving nga natala sa City Toda. Mao ang 59 anyos nga driver sa dump truck nga mipadayon sa pagpadagan bisan pa kon stop signal na ang traffic light. Detong higayuna padung nang mulabang ang mga batang tinunan agi sa pedestrian lane. Mayo na lang adunay traffic enforcer nga nakasinya sa mga bata nga muhunong sa paglabang. Nahitabo kini pasado las 11 Miyerkules sa buntag. Pagpasabot sa driver nga gadali siyang mahatod ang kargang mga feeds paingon sa Southern Cebu. Apan gitataw ni tumulak nga bisan ganing ubang mga motorista nalambigit usab sa reckless driving. Naalarma naman, gipara sa dito sa may Rabaya, pag next intersection, gipangitaan siyang lisensya ag iyang mga rehistro. Apan paghatag sa iyang lisensya o rehistro, iyang gibiyaan, unya mipadaga na sa siya kung doon na may makitaan madakpan nga mga reckless driver, amo na yung i-endosar ngadto sa LTO. Unya amo silang suportaan og video or suportaan na mo og pictures sa iyang gipangbuhat. Sagad sa nahulikam nga mga aksidente sa Cebu South Coastal Road, nagbeat the red light o ang wala pagtuman sa traffic light. Usa ka insidente kining motorista nga wala mohunong sa stop signal nga mibangga na hinuon sa modernized PUJ. Ana sa luwas nga kahimtang human malagpot ang motorista.
Nahuli ka musab ang pagbangga sa multicab van ngadto sa motorsiklo. Ang multicab van wala mohunong sa stop signal. Nadas maganusab nining motorista nga wala motuman gihapon sa traffic light kining e-bike. Matod ni Adin Belza, ang hepe sa operations unit sa LTO-7, nga makatabang kanila ang himo sa City Toda. It is very helpful. It's helpful. For one thing, is that it helps us to implement transportation laws, instill discipline to the motorists, to drivers, operators. No, it improves road safety. Kung mapamatud-an sa ilang salaod, hayan nga masuspenso ang ilang driver's license. Then i-assess na to situation sa mga evidences na i-submit. Then should the violation be protruding aming nga grave na kayo, then the office, the LTO-7 can recommend a suspension. Suspension for pila ka sa months or years ka, sir? Then it's called minimum guna na minimum ana, ang maximum na is revocation. Lan matud ni sa City Toda nga gituhan nila nga posibleng nagsalig lang ang mga reckless driver nga citation ticket lang ang i-issue sa City Toda ngadto kanila nga dunay multa nga 1,000 pesos kaysa mareklamo sila ngadto sa LTO-7 nga mas bugat ang penalty ug gani matud pa man sa operations head sa LTO nga posible pang ma-revoke ang ilang lisensya. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok. Nagsugod na sa pagpahigayon og on-site assessment ug review sa mga dokumento ang City Assessment Transition Team sa Lapu-Lapu City aron masigurong hapsay ang paglingkod sa mga bagong napiling opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan. Si Luan Mayrondinas sa report. Unang gibisita karong adlaw sa City Assessment Transition Team ang Barangay Bangkal, Look, Pahak ug Gunob. Kini aron makapahigayon og final turnover og inventory sa mga records ug properties sa barangay ang mga outgoing barangay ug SK officials ngadto na sa mga bagong napiling barangay ug sangguniang kabataan officials. Ang City Assessment Transition Team gipanguluhan sa City Accountant ug gilangkuban sa mga kawani sa DILG, City Budget Office, Local Youth Development Office, Civil Society Organization ug City Legal Office. Matod ni DILG Lapu-Lapu City Director Jonah Pino nga gisiguro nilang mauna og assess ang mga barangay nga adunay bagong napiling mga barangay captains. Most number one is Bangkal kay considering sa situation nila, special case nga wala biya to sila mga konsehal gyud, bakante biya to sila. So yun na to turn over para maka-iligasyon po sa incoming, wala pa problema na. Ubos sa DILG Memorandum Circular No. 2023-166, gihatagan og 3 ka semana nga transition period ang mga opisyal aron masiguro ang hapsay nga transition sa pagpangatungdanan ug pag-turnover sa tanang mga records ug property sa barangay. Gitataw hinuon sa City Director sa DILG Lapu-Lapu nga dili rekisito nga mauna ang pag-turnover sa pag-asumer sa katungdanan sa mga bagong napiling mga opisyal. The incoming officials, barangay SK officials can assume even without the turnover, but in Lapu-Lapu maniho ni nga before sila maka-assume humani na to turnover, but di sa schedule na to probably while ni-assume na sila nagsige pa tag-schedule sa mga turnover. Niadtong Martes, gitigom sa DILG Lapu-Lapu City ang mga incumbent barangay captains ug tagsa-tagsa silang gihatagan og Certificate of Appreciation sulod sa pipila ka tuig nilang pagserbisyo sa barangay. Uban ni Rod Prado, Luan Mayrondinas, Balitang Bisdak. Suportado sa Commission on Elections ang resolusyon sa Ubos Bay Balauranan pagkanselar sa special election sa 3rd District dito sa Negros Oriental. Dinusa sa Gitan-aw mao ang peace and order sa David. Sayra nato ang detalye sa akong report. Bisan og kansilado ng special elections sa Tercero Distrito sa Negros Oriental, andam gyapon ang Commission on Elections sa mga posibleng kausaban nga mahitabo. On hold una ang ilang preparasyon sa napalaw nga piniliay apan magamit ra gihapon kini sa gayon nga aduna pay mahitabo nga bag-ong kalambuan sa naasoing distrito. Gitahod sa Comelec ang desisyon sa Kongreso ug igo lang silang mupatuman kung unsa man ang anaa sa balaod. Ingon usab nini ang baruganan sa kapulisan sa Central Visayas. As a co-equal branch of government, we are just here to mandate the
the resolution of the House of Representatives. Rest assured that the legislative intent of the Congress also is to have an honest, orderly, and peaceful elections. We always subscribe to the wisdom of the members of the House of Representatives. No? Ang police, igo rin mo provide og security. Samtang gi-realign sa PRO7 ang kapulisan nga gitahasan unta sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa special elections. Tutukan nila ang mga kalihukan sa nagsingabot nga holiday season aron masiguro nga dili makalihok ang mga daotang elemento nga mosiaw nining panahona. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mihakot og mga medalya sa UIPM Biathlete ug Triathlete World Championships ang mga atleta gikan sa Ormoc City niadtong November 1 hangtod November 4 sa Bali, Indonesia. Nakuha ni Princess Hani Arbilon ang gold medal, samtang silver medal usab ang nakuha ni Shaira Aranzado sa Women Juniors category. Samtang sa triathlon, nakuha ni Joey Godbout ang silver medal ug 4th place usab si Jesly Roman. Sa mixed relay, nakuha ni Samuel Herman ug Shaira Aranzado ang silver medal, samtang bronze medal ang nakuha nila ni Herman ug Juliana Shane Sevilla sa triathlete mixed relay. Sa Ormoc City nakabase ang mga National Modern Pentathlon ug gisuportahan sa LGU Ormoc, Philippine Sports Commission ug Congressional Office aron makaproduce og mga dekalibre nga mga atleta alang sa national ug international competition. Gikalipay kini ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang ilang kadaugan sa mga atleta nga nasugdan samtang siya pa ang mayor sa Ormoc City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 1.7 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Talisay City Anti-Drug Enforcement Unit. Nasakmit kini sa 24 anyos nga lalaki atol sa bypass operation. Gihulagway sa kapulisan nga usa ka high-value individual ang dinakpan nga taga Porok Kapayas, Barangay San Roque, Talisay City. Nasuta gikan sa mga mulupyo sa mga dapit nga nailhan ang dinakpan sa pangalan nga Adrian Aro, taga Alaska, Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Ug wa kini trabaho sa gihimong background check. Nasuta sa kalapasan o kapulisan nga napriso na niadtong 2019 human gilambigit sa ginadling dugas. Usa siya sa mipahimo sa plea bargaining agreement matud ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa nga dugang pakisusi nga illegal drugs gikan sa Dakbayan Sugbo ug ihatod unta sa Dakbayan sa Naga. Dungan sa paghandom sa anibersaryo sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda, gibida usab ang lain-laing mga produkto sa science and technology aron makatabang sa disaster response and mitigation dinhi sa nasud. Gipaninguha kini aron makatabang sa mga kagamhanang lokal ug sa katawhan sa pagpangandam sa mga kalamidad. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Katuyuan sa Handa Pilipinas sa Department of Science and Technology ang paghatag og importansya sa science, technology ug research alang sa katawhan ug komunidad. Kung risgo ang hisgutan, nag-una kuno ang Pilipinas sa mga nasod nga most vulnerable sa mga disasters maong angayan nga pangandaman. Ang pagbukas sa Visayas leg sa mga proyekto gihimo sa Tacloban City nga nahimong ground zero sa pag-igo ni Yolanda. Maong gikalipay sa mga opisyales ang kalihukan o gipresentar ang lain-lain nga mga imbensyon o teknolohiya nga makatabang sa mga tao kung mahitabo ang kalamidad. Disaster preparedness, it's not about being ready physically. It's not about logistics. We have to see disaster as a science. We have to see disaster as a science and a solution as a science. And that's why we have loads of technology right now that we can actually use. Usa sa gibidang imbensyon, kining collapsible toilet alang sa mga disaster operations, labi na kung walay CR nga magamit. Ang pinaka-response po namin for evacuation center kasi yung mga area po na wala tayong maayos sa sanitation, yung pagdudumihan, yes po. Matod sa presidente, di angayang kalimtan ang nahitabo, magbalik lantaw kanunay, dili para mag-uol, apan para mas makapangandam.
But putting our experience at the heart of this event reminds us of the calamity that brought unimaginable destruction to the Visayas, to the Philippines. It serves as a poignant reminder of the power of nature and our vulnerability to that power. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisda. Instant reunion ang nahitabo human nagatapok ang 11 mga sangre sa Encantadia nga sila Diana Zubiri, Iza Calzado, Sunshine Dizon o Karil atol sa magpasikat segment sa It's Showtime. Si Diana ang naghupot sa Brilyante ng Lupa, si Iza sa Brilyante ng Hangin, samtang si Sunshine Dizon isip Perena o Karil sa Brilyante ng Tubig. Sila ang mga nahimong special guest sa team nila Karil, kauban si Ogie Alcacid. Daghan na nagduda sa boss-employee nga relasyon ni Atom ug Zarina sa Love Before Sunrise. Dayag na ilang relasyon bisan pa man nga ila kini gitago-tago sa kadaghanan. Di mapugnan ni Zarina ang iyang gibati nga gugma ngadto kang Atom, ilabi na sa mga espesyal nga pagtatar niini. At ang ipa ang mga nagkanindot nga eksena sa Love Before Sunrise 8:50 PM pagkahuman sa Black Rider. Samtang sa Black Rider, human ginakrakan ang panimay ni Elias nga gidala ni Ruru Madrid, kauban si Benice nga gidala ni Kylie Padilla og iyang anak na miligro ang ilang kinabuhi. Naigogyod sa bala sila sa mga armadong tawo o daling gidala sa ospital. Grabe ang kalagot ni Elias nga buot niyang bausa ng mga tao nga nagpaluyo sa mong pagpangrakrak. Maangkon kaha niya ang hustisya at ang ipa ang mga maaksyong eksena sa Black Rider sa GMA Telebabad alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Pipila ka mga taga-Eastern Visayas may padayag sa nakuhang pagtulunan sa Super Typhoon Yolanda niadtong tuig 2013. Simultaneous earthquake drill ug senaryo sa posibleng tsunami gipahigayon sa Tacloban City. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, atol sa gihimong simulated earthquake drill dinhi sa probinsya sa Leyte, gipasukip ang senaryo kung ugaling dunay mahitabo nga tsunami ug unsa ang angayan nga buhaton. 2, 1. Ang pagpindot sa mga opisyales sa alarm, sinyales sa nahitabong kalamidad. Ang senaryo, dunay dakong linog nga mitay-og sa Tacloban, maong gikinahanglan ang coordinated response. Sa pagkahitabo, gipatuman ang duck cover and hold. Dayon ang pagsiguro nga ma-evacuate ang mga tao sama sa mga city employees. Gawas niini, gipaapil usab sa drill ang mga estudyante sa Rizal Central School nga duna nay giandam nga protocol sa mga insidente. Natudluan na sab sila asa mopaingon kung may linog nga mahitabo. Simba ko, if that will happen, at least if they know already, they are aware of what to do, the burden for us teacher will be lessened. Anong dapat gagawin ng bata? Anong dapat na preparation na parang yun ang kung anong nangyayari. So, anong iniisipan na yun ang mangyayari, the preparation should be afforded. Ang mga rescue groups na busy usab sa pagsuhid sa lugar, pagluwas sa mga nangatrap ug sa mga samdan. Lakip na ang anaa sa ibabaw sa building aron madala ug ma-check sa mga health personnel. Samtang hitabo kini, usa ka empleyado ang tininuod nga gitabang kay nalipong na diay. Gikan sa ilang opisina, nagkarga siya sa nagpakaron ingnon nga pasyente apan siya na diay ang kalit nga naluya. We thought okay lang siya. Maano na pala, blurred na daw. Oo, hindi pala nag-almusal. Giapil usab ang tsunami senaryo kay posible nga musunod man kini human sa kusog nga linog. Gitudlo ang City Hall grounds nga elevated nga area isip tsunami evacuation site. Di masabyud kuno mapugnan ang kalamidad o trahedya apan mas maayo na lang nga andam ug ang mga leksyon nga ilang nakuha human sa pag-igo ni Bagyong Yolanda na pukatuig ang milabay ang ilang gibitbit aron mas makapreparar pa sa unsamang mga posibleng mahitabo. Gidaig ni DOST Secretary Renato Solidum ang komprehensibo nga drill nga gihimo ug midasig sa uban nga seryosoon gyud ang mga leksyon niini. What we have seen in Yolanda can be minimized or prevented, but that means we need to be working hard continuously. Pero hindi natin matutulungan yung mga sarili natin at hindi rin tayo makakatulong sa iba kung hindi natin aaralin lahat ito. Kaya ako, I urge everyone, know where you live,
yung surroundings ninyo, pag-aralan ninyo. A very realistic scenario. And so far, pending the final evaluation, we're very happy with the result. Human sa maong kalihukan ni SES mihimo og post-assessment ang mga opisyales aron masusisab og ma-assess kung saon sa pang mga areas ang mamahimo nilang i-improve sa maong kalihukan tungod kay regular masab nila kining gihimo alang sa kaayuhan ug pagpangandam sa tanan. SES. Dagang salamat sa imong live report, Nico Sereno. Gipaila-ila na ang 18 ka mga maanyag nga mga kandidata nga magtigi alang sa corona isip binibining Lapu-Lapu 2023. Kagahapon, gibisita nila ang buhatan sa mayor ug ang city council ug tagsa-tagsang nagpaila-ila sa barangay nga ilang girepresentar ug ang ilang mga advokasya. Karong November 14 na ang free pageant night, diin magtigi sila alang sa swimwear competition, evening gown competition ug talent portion. Samtang sa November 20, mauna ang coronation night sa Hoops Dome. Usa ka sugbuanong batan-on nga adunay pang international nga talento sa pagtukar sa violin. Si Albert Rafael Sarmiento, 17 anyos, taga Cebu City. Ubay-ubay na nga mga dagkong kalihukan, di nakapasundayag siya sa iyang talento. At ang ante siya ug mga adlawa, kay andam na siyang mudalit siyang talento sa violin, live dinhi si GMA Regional TV Live. Pisalmot ang Police Regional Office 7 sa ikaw-4 nga nationwide simultaneous earthquake drill nga gipahigayon sa Piaro 7 Headquarters, Camp Serios Minya Boulevard. Siyudad sa Subo, sumani Piaro 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Bilare. Tumong sa earthquake drill nga masiguro ang ilang kapulisan o ubang empleyado sa Piaro 7 nahibaw sa unsay buhaton kung adunay katalagman nga mahitabo. Sama sa linog, gawas sa pagtabang sa mga tao sa gawas, ipaniguro sa nila nga ang kapulisan magatabang sa ilang kaugalingong tugkaran. Kini may rason sa mga pulis sa Tibok Central Visayas matag kwarter gipaubos sa disaster training. Walay epekto sa Central ug Eastern Visayas ang low pressure area nga nakaron habig sa Palawan. Matod sa Pag-asa, init nga panahon ang masinati sa Central ug Eastern Visayas hangtod sa mosunod nga duha ka adlaw apan adunay gihapoy panagsang localized thunderstorms. Minususab ang kahigayunan nga mamahimong bagyo ang maong low pressure area. Sa pikas bahin padayong gibatayan karon sa Pag-asa ang usa ka cloud cluster nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o gipanglantawan nga mamahimong usa ka low pressure area ug magpaduol sa nasod-sunod semana. Ato lang advance nga pahimangno sa mga igsunan nga kung natay mga lakaw next week atong tanuhon pag-ayo unya monitor ta sa updates gikan diri sa itong buhatan. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Butamong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil ang mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitan Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nason. 46 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon, mga kapuso.